Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to Q Republic. Today is October 30th, Friday. SMC raises 20 billion from preferred shares. SMC sees liquefied natural gas plant operational in 2 years. Metro Manila office vacancy rate highest in over a decade. And SM Group bags 15 awards from HK's CG Asia magazine. So that's according to Philstar. Check po natin yung mga news na yan maya-maya. Yan yung kanila na rin po mga charts. And yung mga re-review po nating stocks today, these are SMC, SM Investments, SMPH, BDO, Pure Gold, Wilcon, Certec, Aboitiz Equity Ventures, Metrobank, Converge, Dito CME, and MPI. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin everyday, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. News coming from the Philstar.com. SMC raises 20 billion pesos from preferred share sale. So the San Miguel Corporation, the country's diversified conglomerate, has successfully raised 20 billion peso from its Series 2 preferred shares. So SMC sold 266 million Series 2J preferred shares to retail, institutional, and trading participants of the Philippine Stock Exchange at 75 peso each. And gagamitin po nila itong pinagbentahan nila para po dito sa kanilang project in the New Manila International Airport in Bulacan and MRT 7. And also, I think this is the first tranche ng parang pagbenta nila ng kanilang preferred shares. So, ito nga po, sinabi dito that the preferred share issuance represents the initial tranche under SMC's shelf registration of up to 533 million shares to be sold within period of 3 years. So may plano naman po silang ibenta itong mga preferred shares nila for in span of 3 years. So ang good points po dito is that we know na kumbaga parang wino-work out po nila itong project nila na New Manila International Airport in Bulacan and MRT 7. However, yung bad points na nakikita ko dito is that kumbaga parang wala silang extrang pera para i-cover itong project na wino-work out nila, na kinailangan pang ibenta yung preferred shares nila just to work out yung current projects nila. So for me, itong news na to is a mix of good and bad points for the SMC. So you can read the full information under philstar.com. Dagdag din lang po natin ito kay SMC. So it was produced also today 12 a.m. SMC sees LNG plant operational in 2 years. So Manila Philippines Food to Infrastructure Conglomerate San Miguel Corporation is boosting its power generation efforts as it targets to start operations of a liquefied natural gas plant in Batangas in 2 years. So ang parang plan dito is within the 24 months, yung first line na gagawin nila is about 850 megawatts. And the rest of the 3 lines, which is also their plan, will follow if there is a demand. Also, it is quoted here that according to Ang, the development of the LNG power plant would push through even if the company does not win Manila Electronic Corporation's competitive selection process, bidding for 1,800 megawatts. So kung hindi man po sila manalo, ang plano po nila dito is that itong 850 megawatts na parang pasado na or yung first line nila, we can supply that to other cooperatives. So in 24 months, the plant will be up
and running whether we win the Meralco CSP or yung bidding na or not. So this is also a good point for the SMCA because we have or they have their plans in 2 years. So maybe yung question na lang dito is which budget or paano nila gagastusin or saan nila kukunin yung panggastos nila dito. So, for more information, you can read the full article under philstar.com. News from the philstar.com. Metro Manila office vacancy rate highest in over a decade. So this was published today at 12 a.m. So vacancy in the Metro Manila office market is seen to post its highest level since the global financial crisis by the end of the year, driven by the Philippine offshore gaming operators or the POGO vacating spaces and the BPO or yung mga call centers natin, firms rationalizing their office requirements. So parang meron ditong parang comparison sa report ng Colliers International Philippines that in the 9 months parang naka-reach sila ng 7.1% which is significantly higher than the 4.3% vacancy in the end of 2019. So when it comes to vacancy, mataas po yung nangyari ngayon kasi nga pa-out itong mga POGO and itong mga BPO o yung mga call center natin is that they are checking the option now or they are doing the option now in working from home. So, kumbaga parang yung mga offices is nababawasan. Also, dinagdag pa nung Colliers, now projects 2020 vacancy to reach 8.3%, the highest since 8.6% posted in 2009 during the global financial crisis. So, na-compare po din nila yung performance o yung parang vacancy percentage ngayon 2020 compared dito sa month or yung year natin noong 2009 kung saan nagkaroon din tayo ng parang global financial crisis. So, this one can be a bad points for our property sectors generally. Pero yung mga particular na companies na affected neto is I just don't know. Pero you can double check kasi na-mention din nila dito yung mga area. Though yung mga building na pangalan is hindi naman nasabi. So generally speaking, hindi po siya maganda para sa ating property sectors. And you can double check this one under philstar.com. News coming from the philstar.com. SM Group bags 15 awards from HK's CG Asia magazine. Manila Philippines conglomerate SM or SM Investment Corporation and subsidiaries BDO and SMPH won a total of 15 awards in the 10th Asian Excellence Awards 2020 of Hong Kong Magazine Corporate Governance Asia. So this is a good points for our SM Investments, BDO and SMPH since kinilala po sila dito sa 2020 Magazine Corporate Governance Asia ng Hong Kong. So, check po natin tong information na to over here. So, the Asian Excellence Awards were designed to recognize the achievements and excellence in management acumen, financial performance, corporate social responsibility, environmental practices, and investors relations. So ito po yung covered ng mga kumbaga parang bakit sila naparangalan is because of this criteria. So this is a good points po for our SM Group, particularly dito kala BDO, SMPH, pati na nga itong si SM Investment natin. So you can double check more information and read the full article for this one under philstar.com. Checking our PSEI today. So maganda po yung ginalaw natin. 1.19% increase. And yun nga po maganda dahil nakalampas tayo sa 6,200 area. Bumalik tayo sa 6,300. Total ng trades natin, 110,000. However, yung net foreign natin is 1.12 billion peso. So this is the third consecutive day or trading day after nung 1 week natin na puro green dito sa net foreign natin. So today
ang tinitingnan po natin sa kanya is itong 6,200 to 6,300 level area. So yun nga po na-mention natin na maganda naman yung ginagalaw nila dahil they are trading above the moving averages except for the 200 level, which is okay as long as yung sa 50 moving average natin is nasa taas pa naman tayo. So we are anticipating na meron pa rin tayong magandang takbo sa kanya, and hopefully magkaroon lang tayo ng parang consolidation dito sa area na to, kasi so far strong uptrend din naman meron tayo sa kanya. With stochastic wise, nandito pa naman tayo above 50 area, so meron din naman tayong pataas na nakikita sa kanya kung lalagyan po natin siya ng trading channel. So hopefully magkaroon lang po tayo ng parang consolidation sa kanya dito, and wag na po tayong bumaba dito sa 6,100 area natin. Pero so far hindi naman siya natin nakikita dahil nga nagtitrade tayo above the moving average 50. So far makikita natin siya na pwedeng mag-consolidate dito sa 6,300 area natin. And when it comes to market activity, so kung kahapon mas lamang yung declines, ngayon naman po mas lamang yung advances, even though today is Friday. So alam naman natin na sinasabi nila profit taking yung Friday, pero ngayon po marami po tayong advances na nakita. Total ng 53.4% of the pie, 32% yung declines, and almost lahat po is gumalaw kasi nagkaroon lang tayo ng unchanged ng 14.6%. Pero yun nga lang, sa foreign buying and selling natin, medyo nagwagi pa rin yung mga selling natin. That's why meron tayong 1.20 billion. So save na lang natin to just to make sure na di natin siya malulus itong mga nakita nating information as of the moment. So yun po muna. Hopefully consolidate muna siya, heading towards to the 6,400 area again, and even into the 6,500 area. So check po natin yung mga i-review nating mga stocks today, particularly yung mga na-request po sa mga insights or na mga stocks sa video po natin kahapon. Today's closing price ng SMC is 102 pesos. Meron po tayong pagtaas na 1 point or 0.99%. Total of trades ng less than 1,000. Net foreign as of this time that I'm reviewing, it hasn't been generated yet by the Investograms, and you can double check it further later po once na lumabas na po yung report ng Investograms. So meron po siyang 5 consecutive trading days. I just don't know for today na meron po tayong green indicator dito kay SMC, which is good. Actually, it has started noong October 19, kasi previously almost red po yung makikita natin dito kay SMC. So for the current time, maganda po yung pinapakita ng net foreign indicator natin sa kanya. Dito po sa chart ni SMC, may tinitingnan po tayong support around 101 peso and yung resistance around 105 peso area. And tingnan po natin itong Ichimoku Cloud Indicator natin. So, this point in time na nagkaroon tayo ng parang malaking green volume dito, sabayan natin itong stochastics kung saan umabot tayo ng over 80. Dito tayo binigyan ng parang entry point ni Ichimoku Cloud. And per the current time, naka-crossover pa naman itong si blue line natin. However, yung problema natin is itong last 3 candlesticks natin. So it looks like nung na-touch nila itong resistance na 105 peso area is nagkaroon tayo ng price rejection and nagkaroon tayo ng lower high. Pero itong last candlestick natin today, though price rejection pa rin siya, pero ang maganda dito is that nung pumunta siya dito sa level ng around 100 peso area is napaangat pa rin po natin dito hanggang 101 peso dito sa support level natin. So kumbaga parang marami tayong buyers na pumasok ngayon. Pero dito sa indicator nating Ichimoku Cloud, though naka-crossover siya, hindi magandang pangitain yung mga candlesticks
or last 3 candlesticks na meron tayo. For the Bollinger Bands, same thing din po, nung nagkaroon tayong malaking green volume and yung stochastics natin umabot ng over 80, dito siya nagbigay ng entry signal. Same thing din yung nakita natin, di maganda yung pinapakita ng parang last few candlesticks. Pero ito nga yung highlight nating last candlestick natin today. Imbis na tumagos siya sa ilalim na itong red line ni Bollinger Bands is that naangatan niya. Even yung previous candlestick niya yesterday is parang naungusan niya. So, magandang sign siya kasi parang it looks like na pinupush natin to pataas towards dito sa first blue line ni Bollinger Bands. At isa pang maganda dito kay SMC is that yung moving average 50 natin is hindi naman natin na break. So almost broken siya today, pero mga buyers natin is napaangat pa rin siya. So ang maganda dito is tumatakbo siya above moving average 50 natin. So when it comes to stochastics, nakikita natin na parang malikot yung ating mga buyers and sellers. So, for the current time na tinatakbo ni SMC, is actually naglalaro po siya dito sa stochastics natin. Umabot siya ng oversold and overbought and parang hindi siya nagtatagal dun sa area na yon. And dito sa ATR naman natin, wala naman din tayo masyadong volatility na nakikita sa kanya. So, maganda sana yung ginawa niya doon sa entry na nakita natin or signal entry na nakita natin kay Ichimoku Cloud tsaka kay Bollinger Bands. It's just that nagkaroon tayo ng profit taking dito. Kasi para tayo nagsa-sideways lang dito since parang June 2020. Though umaabot din tayo sa area na to. So, medyo maging cautious lang din tayo kasi baka mamaya is gawin lang din itong area na to kung saan na-break niya rin itong 105 peso area and it even reaches the 107 and 110. Then after that, nagkaroon siya ng mga lower highs na pointing towards dito sa 96 to 107. So, meron din tayo parang ditong hammer na candlestick noong June 19. So, parang pwede natin siyang i-mirror dito and then nagtuloy pa rin siya dito, pababa. So, though may entry signal tayo, pero yung last few candlesticks natin, di maganda yung pinapakita niya sa Ichimoku at sa Bollinger Bands natin. And ito nga, stochastic-wise, hindi tayo parang nagtatagal sa overbought or oversold area. And yung mga history niya, once na nagkakaroon siya ng gantong klaseng candlestick, is that bumababa pa rin siya dito sa area na to. So, if ever man, gusto nyo pasukin ito si SMC, I suggest wait muna tayo kasi there is a chance or high probability na magpunta na naman siya dito sa area na to between 96 to 101. So, nakita po natin yung news natin kanina. So, medyo marami pong good points pero may bad points din. Especially dun sa preferred shares na binenta nila. And then meron naman silang parang future project when it comes to liquefied natural gas. Pero when it comes dito sa technical analysis natin, looks like na hindi pa masyadong maganda yung tatakbuhin ni SMC. Though nakaibabaw siya dito sa EMA 50 natin, pero medyo malapit lang din siya. So, medyo hindi siya magandang sign para sa indicator ng EMA 50. Kasi yung magandang sign dito sa EMA 50 is that kapag ka nagtuloy-tuloy yung mga candlesticks natin, mag-trade above it. So, ngayon, na-break natin siya. Medyo umangat siya. Pero kasi previously, meron din tayong mga candlesticks na ganyan. Especially dito sa area na to noong July 8 and July or June 19. After magkaroon ng ganitong klaseng candlestick is nag-i-slide down tayo sa kanya. So, check nyo po mabuti yung options nyo kay SMC if ever man may hawak kayong shares or balak nyo bumili ng shares sa kanya. Check naman po natin si SMIC or si SM Investments Corporation natin. Nag-end po siya ng flat today compared to the last transaction or previous closing price niya kahapon. So far, marami po tayong trade sa kanya. 2,000 above.
Net foreign as of this time, hindi pa po na-generate. You can double check it po later dito kay Investagrams. Checking the net foreign indicator, makikita naman po natin na beginning October 20 hanggang October 29 consecutive po yung pasok ng green dito sa net foreign indicator natin. So currently, masasabi po natin maganda yung net foreign indicator niya. Currently, meron po tayong support around 804 pesos and resistance around 969 pesos dito kay SM Investments. So, check po natin itong si Ichimoku Cloud. So, per this indicator, meron na po tayong entry signal sa kanya for the current time noong October 20. Pero kung mapapansin nyo kasi is madalas din mag-crossover itong blue line natin sa red line niya and parang nagiging matibay itong support and resistance natin. So, kagaya dito sa instance na to, so nag-crossover siya, pero bumalik ulit siya sa ilalim ng red, and at the same time today, or for the current time, nag-crossover din siya. And then, di natin maaalis na baka mag-crossover below ulit siya ng red and parang magkaroon tayo ng support and resistance dito. Pero so far, may entry signal po tayo dito sa Ichimoku Cloud indicator natin. Second, si Bollinger Bands. Same thing din yung sinasabi na meron tayong entry signal sa kanya noong October 19. Pero at the same time, dito rin makakita rin tayo ng entry signal sa kanya back in May. Pero yun nga, hindi pa rin natuloy basagin itong resistance na 969. Ngayon, upon checking naman itong mga moving averages natin, the difference that we had from the previous candlesticks na meron tayo, itong mga moving or itong mga candlesticks natin, especially nung parang nagkaroon ng uptrend signal dito, is that nagpi-play po siya parang on or below dun sa mga moving averages natin. So dito sa entry signal natin for the current time, itong mga candlesticks natin are trading above the moving averages, which is a good sign and the strength indicator na meron tayo dito for the uptrend kay SM Investments. Also, kung mapapansin po natin is nandito po tayo ngayon sa overbought area, and so far mini-maintain natin tong parang around 64 and trading above the moving averages. Not unlike yung mga previous candlesticks natin kung saan naabot natin itong overbought area, we are trading on or below the moving averages. So, kumbaga parang solid yung pag-akyat neto ni SM Investments. So, kung lalagyan po natin siya ng parang trading channel, pwede natin tong ma-observe sa kanya. Hopefully, na mas maging or mapagpatuloy niya yung parang strength niya to trade over the moving averages. Kasi if that ever happens, we can observe na siguro bababa lang siya dito around 915 and then going to the resistance, then bababa na naman po siya dito sa parang trading line na drawing natin dito hanggang sa resistance and then hanggang sa mabasag niya. And hopefully, itong nakikita rin po natin dito sa ating stochastics na parang pagtaas niya is ma-maintain din ng mga buyers niya for this stock. Para sa ganon is that makalabas tayo dito sa resistance natin na 969 area going into the 1090. So indicator wise, meron po tayong entry signal. Indicator wise as well, maganda yung mga trading or mga candlesticks na ginagawa ni SM Investments dahil nagte-trade tayo above the moving averages, especially the moving average 50. So yun po yung bantayan natin na huwag tayong mag-cross below the moving averages 50 kasi if that ever happens, we can observe na naman itong support natin, or we can observe na pumunta tayo dito around support natin around 804. Pero nabanggit nga rin po natin on our previous review dito kay SM Investment is that maganda siyang pasukin kung plano nyong mag-invest sa kanya dahil for the longest time, meron po siyang parang
magandang trading channel, uptrend trading channel. Na-observe ko po ito, parang siguro pwede natin siya sabihin hanggang from December 2008 hanggang 2020, kahit nagkaroon tayo ng pandemic dito or yung parang strong lockdown natin noong March 2020, bumaba man siya dito sa level na to. Pero mapapansin nyo na pumasok pa rin siya dito sa trading channel na drawing natin sa kanya. So, umbaga, parang strong uptrend siya, good for long term itong si SM. So, yun po yung mga pwede nating makita sa kanya. If ever wala pa kayong hawak na shares or kung meron man kayong hawak na shares sa kanya, currently, meron po siyang strong uptrend and we can observe we can have just consolidation dito sa area na to below the resistance area kasi maganda nga yung tinatakbo niya, trading above the moving averages. So, isunod lang din po natin itong si SMPH. So, sa news natin kanina, isa siya sa mga naparangalan dun sa magazine sa Hong Kong. And then, pangalawa is yung parang pag-alis ng mga POGO o yung mga BPO natin sa mga office sites. So, generally, it's a bad points for the property sectors. Pero yun nga, hindi natin alam kung ano yung mga companies na affected nung pag-alis ng mga POGO at ng mga some BPO or call center companies. Pero yung sure natin na news is yun nga, nabigyan ng award itong si SMPH. So currently meron siyang pagtaas na 2.74%. Kahapon 32.80 tayo, naging 33.70 siya ngayon. Marami tayong trade sa kanya, almost 2,000 today. Net foreign, maganda, 45.77 million. Checking the net foreign indicator after 2 consecutive trading days, nabawi naman natin, nagkaroon tayo ng green dito sa net foreign natin. And it looks like it has started good when the October month came in. So nauna siya ng October 1, then October 12, then parang dun siya nagsusunod-sunod. Per the chart of SMPH, yeah, it's somehow mirroring yung SM investments natin, except na itong mga candlesticks natin. Currently, may mga ilang candlesticks na sumayad below 200 moving average. But it's okay kasi yung pinaka-importante na tinitingnan natin dito is itong moving average 50 natin. Wherein, itong mga candlesticks natin are trading above. Also, sa Ichimoku Cloud natin, nag-crossover po siya dito September 30. It's an entry signal. And kung mapapansin natin, maintained naman ng mga candlesticks natin yung above level na itong blue line natin kay Ichimoku Cloud. For the Bollinger Bands naman na indicator, ang entry signal na binigay din niya sa atin is ito nga, may malaki tayong volume dito noong September 30. And itong mga candlesticks natin, if we can observe, is leading parang towards the blue line. Itong last 3 candlesticks na makikita natin, 27 October, 28, 29 October, almost going down to the red. Pero maganda yung ginawang candlestick natin today. Heading towards the blue line na naman siya, and nabasag na naman natin or na-maintain natin itong support level na around 33 pesos. And per the stochastics na nakikita natin ngayon, though meron tayong panghihina nung mga nakaraang araw nga because of this candlesticks, is nag-bounce back tayo heading towards dito sa overbought area natin. When it comes to volatility, malakas din yung volatility natin kasi meron din nga tayong parang uptrend na binabantayan dito kay SMPH. So, check lang ulit natin itong moving average 100 and 50 natin. So, hopefully, ang gawin po nito ni SMPH is that ma-maintain niya tong area na to. So, kumbaga, kahit bumaba man tayo dito sa support na 33 pesos, for as long as meron tayong or for as long as nagtitrade tayo above the 100, especially the 50 average, this one, it's okay kasi we can still see
an uptrend or bounce back na mangyayari sa kanya hanggang ma-maintain natin tong 33 peso area heading towards the 35. Kasi nga, itong stochastics natin, buyers and sellers wise, maganda naman po na ma-maintain natin tong stochastics level. So, itong si SMPH, we may experience some consolidation dito sa area na to. Pero it would still be good so kahit mag-go below tayo dito sa support na meron tayong 33.68 for as long as we are trading above the MA50 and meron tayong strong support from our buyers, it will still be good. So kung wala pa po kayong SMPH, magandang area dito is kumbaga parang we can wait na medyo dumikit yung mga candlesticks dito sa drawing nating trend line para makakuha tayo ng magandang position. Or kung may shares kayong hawak dito kay SMPH, you have to be patient, especially kunyari nakabili kayo dito sa area na to. Kasi in the long run or in the near future, nakikita naman natin na pwedeng ma-maintain natin tong 33 area and we're going to trade between 33 to 35. Next naman po natin si BDO. For the current time, si BDO nag-end po siya at 88.90. Meron po tayong pagbaba na 0.11%. So, yesterday, 89 tayo. Net foreign natin, negative 246 million. Trades, ang dami po niyang trades. 5,000 above po yung trades neto ni BDO. For the current time, no October 19, maganda yung pasok ng ating net foreign indicator. But today is the second trading day na meron tayong red dito sa ating net foreign. Nasabi po natin kanina sa news na isa po ito si BDO sa naparangalan, isa sa mga conglomerates ni SM dun sa Hong Kong Magazine Award. And then also the last time na ni-review po natin to si BDO, siguro before our video yesterday, we also said or we also mentioned na meron po siyang magandang income for the third quarter. Also, yung review natin kahapon dito kay BDO, we are anticipating na mag-bounce back itong si BDO kasi itong candlestick natin kahapon is kumbaga parang na-cross down niya itong EMA 50 natin. And yung stochastics din natin kahapon is that parang nasa oversold area na. However, yung candlestick natin today, tuluyang lumusot dito sa moving average 50 natin. So, which is not a good sign kasi if that ever happens or nung nangyari na nga ito, pwede natin ma-expect na bumaba pa tayo dito sa 85, 87 area. So, although itong Ichimoku cloud natin is still active or we can still observe na nasa ibabaw pa rin tong si blue line. Kaya lang pagka nagkaroon na naman tayo ng pagbaba in the next trading days by next week, we can observe na mag-cross down itong si blue line natin sa red line natin. Also with the Bollinger Bands, nakita natin na itong mga candlesticks natin is tumagos na nga dito sa middle line natin, which is specifically yung today candlestick natin. So hindi natin siya na-maintain. So apparently, we can observe na bumaba pa siya dito around 85 or 86 area as of the moment. Pero kung makikita nyo rin, consistent naman yung mga volume natin. And for this current time na nagkaroon tayo ng entry signal, dito tayo parang nakakuha ng mga solid na malalaking green volume. Kaya lang, yun nga, nagkakaroon din tayo ng mga solid na red volume dito. So for the moment, hindi naman natin siya nakikita bumaba pa below 85, 87. So kung meron kayong hawak na shares dito kay BDO, siguro pwede kayong mag-average down once na pumunta siya dito. The most is tong 85, 80 area natin. Or for the meantime, syempre hindi naman lahat tayo is may buying power. We have to be patient. Kailangan muna nating maghintay dito. Total, konting baba na lang naman. Is nasa 85 na siya, and then that's the time na makita tayo ng bounce back. Pero according nga dito sa stochastics natin, per the history, umabot tayo ng parang hanggang dito sa area na to.
So kung titingnan natin, medyo mataas pa kasi yung stochastics natin. So baka meron pa tayong ibaba per the history. That's why doon tayo makita ng parang bounce back. And we are anticipating that into this area. So for the meantime, sakaling binabantayan nyo itong si BDO, baka makita pa tayo ng mga candlesticks sa mga susunod na trading day around this area. And then bounce back na naman tayo dito sa 99 area. So kung sakali, kung gusto nyo umexit, this will be a good time. Pero titingnan din natin, malay naman natin na magtuloy naman yung pagbasag niya dito. Kasi currently, yun nga, may award itong si BDO and maganda yung Q3 earnings niya. So far, siguro nag-iipon lang siya ng lakas bago siya mag-bounce back and bago natin tuluyan ma-maintain itong 93 peso area. Pure Gold ended at the price of 41.25 today, 0.72% na pagbaba from yesterday na 41.55. Pero typically, nasa 41 peso area po tayo ngayon. Trades, napakarami po, 3,000 and net foreign na negative 105 million for today. Kung titingnan po natin tong net foreign indicator natin, hindi po maganda yung support ng ating mga investors sa kanya. And if you are familiar, ito pong si Pure Gold has recently parang nagkaroon ng corporate notes or parang short-term loans with some companies. Nagkaroon siya ng agreement. And yesterday, may nakita po tayong news sa kanya. So October 29, 12:51. Yung 5 billion out of the 12 billion na ni-raise po nila is gagamitin to acquire stores and expansion reach. So, technically, mixed of good and bad points po ito kasi nga, yung bad points is that nag-raise sila. Kumbaga parang merong loan or short-term loan meron itong si Pure Gold. But the good news is that gagamitin naman nila yon para sa business nila, of course, for expansion. So, we are still waiting for the rest of the 12 billion kasi 5 billion pa lang to. So, meron pa tayong 7 billion na iniintay kung saan nila gagamitin. Or kung meron man na ilabas na, hindi pa natin siya nakikita. So far, 5 billion pa lang yung nakikita natin dito. And kahapon din, nag-release na nga ito ng earnings si Pure Gold. So, sinabi dito, meron siyang net income na 1.65 billion or net margin na negative 4.24%. Pag pinasok nyo rin yung news dito kay Investagrams, ito rin yung makikita natin. So sinabi dito na nagkaroon sila ng net income na 5.05 billion in the first 9 months of 2020, which represents 10.9% growth compared to 4.55 billion in the same period in 2019. So consolidated net margin for the period is 4.2%. Primarily, meron po tayong nakikitang pagbaba dito kay Pure Gold. Maybe because one of the main reasons is itong 12 billion corporate notes ni Pure Gold or itong short-term loans natin sa kanya. Kung papansinin din po natin, malalaki yung mga volume natin dito pero in favor ng mga sellers natin. And currently, meron tayong 39 as support and resistance as 42.86. Apparently, wala tayong nakikitang entry signal sa kanya. Itong blue line natin, 9-day average and 26-day average is too far apart and hindi natin siya nakikitang mag-crossover soon. When it comes to the Bollinger Bands, it's the same thing. Yung mga candlesticks natin is below the red line. Kumbaga, hindi pa natin siya nakikitang umangat dito sa red line ni Bollinger Bands. Also, when it comes to 200 average, 50 average, and 100 averages natin or yung mga moving averages natin, itong mga candlesticks natin are trading below the moving averages. So, indicator-wise, meron pong strong downtrend itong si stochastics and stochastics itong si Pure Gold
And per hour stochastics is that yung pinakamataas lang na nami-maintain niya is around 44. And we are favoring towards the oversold area. So, though may earning news na tayo, then may news pa from the 5 billion or 12 billion na corporate notes, we are still seeing ng pagbaba dito kay Pure Gold and wala pa tayong mga indicator or mga signal na anytime soon is angat itong si Pure Gold. Well, siguro, ang isang inihintay natin is yung parang remaining na 7 billion or maybe we are also waiting for this Pure Gold to go below as much as 39.88%. So if ever man po na may hawak kayong shares dito kay Pure Gold, you can expect na patuloy siyang mapupunta or parang consolidate dito sa area ng 39 to 42. And the worst na pwedeng mangyari is pwede pa siyang bumaba dito sa around 39 peso area natin. So sa mga gusto pong bumili dito kay Pure Gold ng shares, you can observe first kasi so far wala pa tayong mga entry signal. Or if you have enough buying powers, you can buy portion by portion kasi nasa pinaka below level tayo ni Pure Gold ngayon. And the worst that we can expect is mag-go over siya dito sa 39 area kasi so far nakita tayo ng mga lower highs sa kanya heading towards dito sa 39 level area natin. Next naman natin si Wilcon. Today, 14.30 yung end closing price niya compared yesterday na 14.34. 0.28% yung binaba natin. Trades, less than 1,000. Net foreign natin, negative 15 million dito kay Wilcon. And net foreign indicator wise, medyo hindi maganda po yung pinapakita ng indicator na to. When it comes to its chart, may nakikita po tayong support area around 13.94 and the resistance around 14.80. And per the Ichimoku Cloud indicator natin, almost magkadikit naman itong blue line and red line natin. However, wala pa tayong entry signal sa kanya. And we are observing a strong downtrend dito kay Wilcon as of the moment. For the Bollinger Bands, same thing, wala po tayong nakitang entry signal sa kanya. The candlesticks are trading below this red line. So, emphasize po natin siya para makita natin siyang mabuti. Kasi ang magandang sign po dito sa Bollinger Bands indicator natin is kapag yung mga candlesticks natin are trading above the red line ni Bollinger Bands. So, usin lang po natin ito. So, kung makikita po natin, itong mga candlesticks natin dito is medyo pangit yung galaw dahil all are below the red line. So, sa Ichimoku and Bollinger Bands natin, wala tayong nakikitang entry signal sa kanya. Plus, the moving averages, all the candlesticks are trading below the moving averages, which is yung downtrend nga po natin dito kay Wilcon is very strong. When it comes to the stochastics, wala po tayong masyadong nakikitang support coming from our buyers. And even in the stochastics or yung pasok ng ating mga buyers is hindi maganda. We are observing most of the time itong oversold area dito kay Wilcon. So if ever man po gusto natin pasukin itong si Wilcon or kung meron po kayong hawak na shares kay Wilcon, medyo magiging matibay po itong resistance na 14.80 na nakikita natin. And there is a possibility that we can even reach as of the moment yung pinakamababa niya na around 13.90. So ito pong si Wilcon, apparently meron siyang strong downtrend and we are heading towards the 13.90 or around 14 flat area. Ang closing price po ni Certec today is 5.44. So meron tayong pagtaas na 2.84% sa kanya compared yesterday, 5.29 tayo. Trades is that less than 1,000. Net foreign natin, negative 180.
82,000. For the net foreign, after ng 5 consecutive na green, this is the second trading day na meron tayong red dito kay Certec sa ating net foreign indicator. Per its chart, meron po tayong support around 5 peso area and resistance around 6 peso area. And we can observe na nangyari po ito around July month. So up until this now, October, ito pa rin po yung range or trading range na meron tayo 5 to 6 peso area. Last time na nireview po natin itong si Certec, nasabi po natin na meron tayong entry signal dito kay Ichimoku Cloud kasi nag-crossover po itong si blue line natin sa red line natin. It's just that yung mga current candlesticks na pinapakita po ng chart ni Certec ngayon is nasa below the red line pa rin po tayo ng 26-day average neto ni Ichimoku Cloud. So indicator wise may entry signal, pero kung babasahin natin yung mga candlesticks, medyo hindi maganda yung pinapakita. Good thing is meron tayong magandang buyers or candlestick today, pero still medyo pangit yung pinapakita na candlestick neto ni Certec kasi hindi pa tayo umaangat dito sa blue line. Kumbaga naka-posisyon siya, pero syempre depending pa rin sa mga candlesticks kung susundin natin tong blue line na to. Ang maganda kasing trend ng Ichimoku Cloud is nakadikit yung mga candlesticks sa blue line or even above the blue line ng Ichimoku Cloud. Per the Bollinger Bands, kung titingnan po natin, check lang natin si Bollinger Bands. So it looks like nagkaroon din tayo ng expansion dito sa area na to kasi itong mga candlesticks natin from the lower area na itong red line na to is umibabaw. So also a slight entry signal for the Bollinger Bands. And then itong ang candlestick natin kahapon, medyo umilalim siya. Good thing yung ngayon is medyo umibabaw. So baga parang hindi pa rin ma-confirm yung entry signal natin sa kanya. Maganda yung position ng mga candlesticks natin, pero medyo may weakness pa rin tayo nakikita. And you can back up that one through the stochastics. Yung pasok ng buyers natin as well ngayong number ng trades natin less than 1,000. Medyo konti po yung nagiging buyers na ito ni Certec. And then ipasok na rin din po natin itong mga moving averages natin. The candlesticks are trading below the moving averages. So especially the MA50, so indicating na meron tayong strong na downtrend dito kay Certec. Pero maganda sana kung magtutuloy-tuloy natin matouch tong 50 na to, then we go over 50. That's the time na meron tayong magkakaroon ng parang signal also na pasukin itong si Certec or signal na meron tayong uptrend na gagawin sa kanya. Pero for the meantime, we can still observe this range between 5 to 6 area. If ever may hawak kayong shares or gusto nyo pumasok dito kay Certec, ang magandang area dito is around 5 peso area. And ang resistance na pwede pa rin natin masabi sa kanya will be maximum ng 6 peso with the bias ng still downtrend or strong downtrend itong si Certec. Balikan lang din naman natin si AEV or si Aboitiz Equity Ventures. So today, meron siyang malaking pagtaas na 5.82%. So kahapon 42 tayo, ngayon 44.55. Trades almost 1,000. Net foreign still negative 1 million. Foreign indicator wise, this is the second trading day na meron tayong pula dito sa net foreign natin after ng 5 consecutive days na green dito sa net foreign indicator natin. And per its chart, so far may binabantayan po tayong area sa kanya between 41 peso and 48 pesos. Kasi kahapon yung candlestick na ginawa niya is almost pumunta dito sa 41 peso support area. And then yung candlestick na ginawa natin ngayon indicating na marami tayong buyers na pumasok ngayon is it looks like trying to maintain this support na 44 peso area. Per the Ichimoku Cloud, last time it looks like na we are about to cross this red line and parang nagpe-prepare ng magkaroon ng panibagong move. However, yung mga sumunod na mga candlesticks na nagkaroon tayo dito kay
Boitis or kay AEV is hindi pa masyadong maganda. And so far, we are still observing this 9-day average natin na nasa ilalim pa rin ng ating 26-day average per the Ichimoku Cloud. So we can say na wala pa tayong entry signal as of this time. Parang ngayon na natin siya na-finalize na wala pang entry signal. Though meron tayong magandang green volume today. Hopefully by next week is masundan pa siya ng magandang green volume dito para mas makita tayo ng mas magandang takbo dito kay AEV. Per the Bollinger Bands, also same thing. Last time medyo nagkakaroon tayo ng expansion kasi umiibabaw yung mga candlesticks natin dito. Pero yun nga, observing it, looks like na ganun yung takbo ni AEV as of the moment. Below and above this red line ni Bollinger Bands. And also, dagdag na lang din po natin itong mga moving averages natin. Apparently, yung mga candlesticks natin is trading below the moving averages except on this area no October 1, which is maganda na sana yung itatakbo niya. Kaya lang, medyo malakas pa rin yung rejection ng prices natin sa kanya. And as of the moment, ganun pa rin. So, iwan natin si moving average 50 natin. Still, medyo malayo pa itong candlestick na tinatakbo natin. Pero syempre, we are still hoping na masustain ng ating mga buyers ito. Kasi dito sa stochastics natin, looks like na nag-bounce back siya from this time. Kumbaga parang ito yung kinukonsider natin pinakamababa niya, 42.15. And per the history naman sa stochastics, yun din nakikita natin pinakamababa. That's why nag-bounce back siya pataas. So meron din tayong upside na tinitingnan kasi hindi naman malayo na maabot natin tong stochastics na overbought 80, especially nga itong area na to around October 23 and 26 na candlesticks natin. So hopefully, magtuloy-tuloy yung pag-bounce back ng ating mga buyers. Pero as of the moment, we can observe a strong downtrend. Not strong, maybe medium term na downtrend dito kay AEV. And we are hoping na ma-maintain natin tong 44 peso area para magre-range na lang tayo between 44 to 48 and maiwan natin itong 41 to 44. So the major support na tinitingnan pa rin natin dito is itong 41 48 area, and immediate support na hopefully na ma-maintain natin is itong 44 peso area. Balikan lang din po natin si Metrobank. Meron po tayong pagbaba today ng 2.28%. So closing price natin ng 40.75. Marami po tayong trades sa kanya today, more than 2,000. Net foreign, negative 55 million peso. This is the first day na meron tayong pula dito after nung 5 consecutive trading days. Pero kung check naman natin yung history niya, marami po or maganda po yung support ng ating mga investors. So net foreign indicator wise, maganda po itong si Metrobank. Per its chart as of the moment, meron po tayong binabantayan na support around 40 peso area and resistance around 41 peso area. And we can also observe na meron tayong last two candlesticks ng price rejection nung na-reach natin tong around 43 area. And then ito nga, nabasag din pabalik itong 41 peso area natin. Check po natin to si Ichimoku Cloud. So dito sa Ichimoku Cloud natin, strong po yung uptrend niya. It's just that itong current na candlestick natin, sinugundahan niya po itong parang selling pressure o yung price rejection natin the other day. That's why lumusot tayo dito sa ilalim ni blue line. So medyo mahina po, or today is the first day ng parang panghihina ng kanyang uptrending dito sa ating Ichimoku Cloud indicator. Per the Bollinger Bands, nung nagkaroon po tayo ng uptrend sa kanya, yung mga candlesticks natin ay or almost touching itong blue line. Pero ito rin, yung candlestick natin today, parang nanghihina na po yung entry signal natin o yung uptrend natin when it comes to Bollinger Bands. Same thing with the Ichimoku. Ngayon, ang magandang ginagawa nito ni Metrobank is we are still trading over the moving average 100 and especially itong moving average 50. So if ever man
mas maganda pa rin kung ma-observe natin itong galaw na to kay Metrobank, kung saan ire-respect pa rin niya yung parang over below dito or over above nung 50 moving average natin. Kasi doon natin parang masasabi na maganda pa rin yung tinatakbo ng ating Metrobank na stock. Kasi so far, doon sa Ichimoku Cloud natin in Bollinger Bands, nagkakaroon tayo ng weakness. And also dito sa stochastics natin, after ng beginning September 15 hanggang kahapon or hanggang October 28 is na-maintain natin tong area ng overbought. So parang 1 month tayo nagstay and it looks like na magbe-breathe muna or hinga muna itong si Metrobank natin. That's why nakita tayo ng weakness sa kanya. But the trend is still up. It's just that pwede tayo makita ng weakness dito kay Metrobank. And ang gusto po natin makita sa kanya is mag-consolidate lang siya dito sa area na to. And after consolidation, mag-bounce back siya and then makarecover dito. Kasi may possibility naman na mag-bounce back siya since nga uptrend pa rin yung nilalaro niya. And mas maganda nga rin dahil nakainga yung mga stochastics natin. Lumalabas yung mga buyers natin. Pero syempre, expect natin na pwede tayong umabot dito sa oversold area. And if that ever happens, pwede nating ma-observe siya dito, maglaro sa on or below ng 40 support area natin. So again, ito po si Metrobank is uptrend. May slight weakness lang, pero maganda pa rin yung pinapakita niya. We can just observe a consolidation between or on or between 40 peso area. Balikan lang din po natin si Converge. So kahapon, maganda po yung tinakbo niya. Nakabot tayo ng 15.16. Pero it looks like yung pinag-usapan po natin kahapon is medyo matibay nga yung resistance niya. That's why bumaba tayo into 14.78 or nagkaroon tayo ng loss na 2.51%. Pero napakarami po niyang trades today, 9,000. And net foreign natin sa kanya is negative 54 million. So, looks like nag-alternate yung mga net foreign natin dito. So, indicator-wise ng net foreign, medyo hindi pa natin siya magagamit. And per its chart, yung sinabi po nating matibay na resistance niya around 15 peso area. Ito po yung nagiging resistance niya as of the moment. And even bumaba po siya dito sa 14 peso area natin, somewhere between 14.42 and 14.93. So, check mo natin siya into the 5-minute time frame. So, ito po yung mga na-observe natin sa kanya. So, bago po siya nagkaroon ng parang pagtaas dito kahapon, October 29, dito sa 15 peso area, is that consolidate muna siya dito sa around 13 to 14 area natin, then 14.42, then 15, and then bumalik na naman siya dito. So, i-highlight lang din natin to. Kasi it looks like na ito yung parang magiging main support niya ngayon since parang second time na natin nagkaroon ng consolidation sa price na to na 14.42. So this one, as of the moment, we can say na this will be our strong support. And meron din tayong nakita sa kanya ngayon na pagtaas. Ito, kumbaga parang ito yung pinakamataas niya. Overbought area natin around dito sa 14.42. Pero chart-wise, yun nga, this is the second day na meron tayo or second time na meron tayong consolidation dito sa area na to. So, as of the moment, since nandito tayo sa overbought area, natapos, baka by next week, syempre, dito kay Converge na observe natin na nag-up and down siya dito sa overbought and oversold area since nga nasa 5-minute time frame tayo. So, may chance pa siyang bumaba dito sa oversold area. So, pwede pa rin mag-consolidate tayo dito sa area na to. So, we are anticipating na we can see another consolidation dito sa area na to by next week. Kung hindi man, the most is parang ganitong level. Kasi for the meantime, medyo strong yung resistance na na-take note natin dito around 15.30 kasi dito tayo masyadong maraming nagkaroon ng buyers and sellers so nagiging strong siya. And yung pinaka main support natin ngayon is 14.42 and it could be
na mag-sideways tayo dito between 14.42 to 14.93. The most na pwedeng mangyari is to touch again itong 15 peso area. Pero ang high probability na tinitingnan natin ngayon is trade tayo in between this area, 14.42 to 14.93. So, balikan lang din natin tong si dito. So, kahapon nga, no, marami tayong news na nakita sa kanya. Primarily, may mga update regarding its towers and na-acknowledge nga yung delays dito kay dito. And apparently, bago matapos yung taon, in-expect po natin na magkaroon na siya ng parang more than 2,000 towers. So, because of that, nakakita po tayo ng maraming trades sa kanya because of the catalyst na meron tayo kahapon. So 12,000 trades po tayo. Meron tayong pagtaas na 0.74. However, ang pinakamataas na na-reach natin today is 7.05. So apparently, meron mga nag-profit taking or we can say meron tayong price rejection dito sa 7 peso area. So net foreign natin, negative 374,000. This is the 4th consecutive day na nawala yung support ng ating net foreign sa kanya. So, nung umabot nga po tayo dito sa 7 peso area, wherein nabasag natin tong resistance na binabantayan natin sa kanya around 6.88 level is nagkaroon tayo ng price rejection. Kahapon po, nung check natin siya, we highlighted this area. It looks like na consolidate po siya dito sa area na to. However, due to the catalyst na meron tayo is malakas yung hatak niya, pero talagang nagiging malakas din itong resistance natin around 6.88. That's why nagkakaroon tayo ng price rejection. Ang maganda sa ginagawa po ni dito ngayon is so nagkakaroon tayo ng consolidation, nagtitrade naman tayo above the moving averages. So nakakita pa rin tayo ng trend sa kanyang pag-akyat or pagtaas dito sa area na to. Maybe we are just waiting a little more dito sa EMA 50 natin. Pero trend-wise, strong uptrend naman po itong si dito. Stochastics, unti-unti na pong bumabalik tayo dito sa overbought area natin. So, kumbaga parang nag-slide down kasi tayo dito sa kanya. Nagkaroon tayo ng rest. And then ngayon, na-observe natin na bumabalik tayo. May kalakasan tayo nakikita sa kanya dito when it comes to stochastics. Hopefully, magawa po natin ulit itong history natin dito kung saan nagkaroon tayo ng uptrend. So, ito pa rin ang nakikita natin sa kanyang trading channel. If ever na gusto natin pumasok sa kanya, we can still observe na mag-consolidate pa rin tayo dito inside 6.53 to 6.88 area para rin po ma-respect itong ating trading or itong channel na drawing natin sa kanya. So, pwede natin siyang actually medyo idikit pa sa mga candlesticks natin. So, umpisahan natin dito para lahat ng candlesticks is may scope natin. So, if ever man, baka bumabalan siya dito, mag-bounce back dito sa consolidation box na hinighlight natin sa kanya and then bago matuluyan mabasag itong 6.88. Kasi currently, maraming mga candlesticks na tayong nag-try bumasag dito pero it looks like nagiging matibay itong 6.88 na area natin. So meron tayong ascending triangle na tinitingnan sa kanya pero siguro pinupuno pa itong fill in natin dito. Kumbaga ito pa yung area kung saan tayo pwedeng mag-accumulate ng shares. And hopefully magtuloy-tuloy rin po itong stochastics natin para sa support ng mga buyers natin. So again, ang range po natin sa kanya is between around 6.60 going to 6.88 area. Balikan na rin po natin si MPI. So, matindi po ang consolidation na nangyayari dito sa 4 peso area natin. So, akyat, bababa lang tayo ng paunti-unti. So, may nakikita tayong mga 0.01 point increase or decrease sa kanya. Marami tayong trades. Almost 2,000 or less than 2,000. Net foreign natin, negative 146 million. This is the 4th consecutive day na wala tayong support dito sa net foreign indicator natin. Looking at the chart, we are still watching over 3.75 to 4 peso area as the support and resistance. Pero yun nga po, na-highlight natin kahapon na nagko-consolidate po tayo dito around
4 peso area. So meron po tayong ascending triangle na nakikita sa kanya. And yung maganda naman dito is that sa EMA 50 or moving averages natin, itong mga candlesticks natin are trading above the moving averages. And although may nakikita tayong panghina dito sa ating stochastics, kasi yung stochastics natin bumababa ng 80 level area, pero kung lalagyan po natin siya ng trend, it's okay naman. May pataas din tayo or ascending triangle na nakikita sa kanya. And yun nga, sa mga indicators natin, kagaya rin nito ni Ichimoku Cloud, maganda pa rin yung pinapakita, though nasa ibaba tayo ng blue line natin, pero still close enough sa ating Ichimoku Cloud. And per the Bollinger Bands, we are still above this red line. Kumbaga parang lumalaban po itong mga candlesticks natin. Though touching the red line na tayo, pero pataas naman yung tinatakbo ng ating red line. And ayun nga, ang matindi is yung mga moving averages natin. Nagtitrade tayo above the moving averages. So, we don't know if we are just waiting for this EMA 50 na pumunta dito sa area na to. Pero basically, nakita tayo ng consolidation dito sa resistance area natin, and meron naman tayong high probability na tinitingnan na matawid natin tong 4 peso area and mag-trade tayo between 4 peso to 4.31. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para po mapagbigay insights din po tayo sa iba. And sa mga bago pong nanonood ng video na ito and sa mga hindi pa po nakasubscribe, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa mga stocks. At sa inyo po na gusto pong mag-request or mabigyang insights yung mga hawak ng stocks, you can comment on this video para maisama rin po natin sa mga susunod na review natin or mga videos na ilalabas. Maraming salamat po. Happy weekend. I'll see you soon. Q Republic.